Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, nabulol na ako. So, mga kababayan, ito, nabalita to kahapon at na-content na rin ito ni Coach Jarrett at saka ng mga ibang mga vloggers. Pero syempre, meron akong ibang inputs dito na gusto ko pong i-share sa inyo. So, kahapon po kasi, itong si Secretary Tenko, itong si Secretary Tenko po, siya po ngayon yung secretary or chairman ata ng PAGCOR ngayon. So ngayon ang sabi niya nga po, 'di ba? Ito yung balita from Bilyonaryo So sabi ni Secretary Tenko, okay, unmasking masterminds behind 298 illegal operators approved under Duterte. Whistleblower Tenko claims ex-cabinet member lobbied for illegal pogo. Ayan. So ngayon mga kababayan, itong si Secretary Tenko ngayon ay nagwi-whistleblower ngayon at dinadawit ngayon si Duterte at saka yung kanyang cabinet appointee sa pagbibigay nga po ng 298 na illegal na pogo na permit. Isipin nyo 298. Kayong mga DDS ito dapat yung mga sinasagot ninyo. 'Di ba? Ito dapat yung mga dinidebunk ninyo, hindi yung adik ang presidente, 'di ba? Walang ginawa ang presidente, 'di ba? Si Lisa Marcos ang presidente, hindi si PBBM, kuting, 'di ba? Ayan po mga kababayan, yung mga ganyan klase mga binabanggit ng mga DDS, pinapakita lang po talaga nila na wala silang mga utak. Pero ito mga kababayan, tandaan nyo yung nagbanggit ngayon nito, yung whistleblower po na to, yung totoong whistleblower hindi katulad ni Morales na mukhang ratbo, So itong whistleblower po na to, siya po ngayon ang secretary po ng PAGCOR. Okay. So itong mga kababayan, hindi naman ito chismis 'Di ba? Alam naman po natin na nagkalat na po yung pogo sa buong Pilipinas at puro illegal pa. So ngayon basahin muna natin to, sabi dito. Okay? Ito na balita pala to kahapon. Okay? So sabi dito okay, Philippine Amusement and Gaming Corporation, chairman and CEO Al Tenco is urging senators to investigate the involvement of former government officials and shadowy backers in granting licenses to illegal Philippine offshore gaming operators POGO under the Duterte administration. Okay? So sabi dito, he plans to reveal this ex-cabinet official in the proper forum who had been lobbying for the illegal POGOs, including the circumstances that lead to the prolifications of illegal and criminal offshore gaming operations. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi natin dito. Di ba? Ano bang naidulot po ng POGO sa Pilipinas? Actually, medyo malaking pera din naman ang naipapasok ng POGO. Di ba $12 billion ata, no? $12 billion kung di ako nakakamali. No, nung 2020, Pero mga kababayan, ano ba naging kapalit nito? 'Di ba? Yung naging kapalit po nito is 'di ba? Naging hub po yung Pilipinas ng money laundering. Ito. Sa mga taga-abroad diyan, especially sa US, na nanonood sa akin ngayon kung meron man. Nasubukan niyo na ba magpadala ng pera sa Pilipinas? 'Di ba mahigpit ngayon sa Pilipinas? Mahigpit po magpadala ng pera ngayon sa Pilipinas. 'Di ba sa US? Kasi ayun ang naririnig kong reklamo Kasi nga po mga kababayan, 'di ba? Nasa yellow alert po ata ngayon, parang ganoon parang nasa yellow alert ngayon ang Pilipinas sa money laundering. So ngayon ang mga pumapasok po na pera sa Pilipinas, especially kung dollars po ito, ay naghihigpit po ngayon. 'Di ba? Sabi ni Danny Reynaldo, mahigpit, 'di ba? Yan, 'di ba? Naghihigpit po ngayon kasi nga po, 'di ba, nagiging hub yung Pilipinas po ng money laundering because of POGO. Hindi lang about sa POGO, meron pang fraud, 'di ba? Pero ang pinaka main point dito, 'di ba? Isipin niyo yung perang madumi galing sa ibang bansa, pumapasok sa Pilipinas para linisin. 'Di ba ito, mayroong limit ang mga halaga, 'di ba? And then actually mga kababayan, kasi kami po kasi sumusweldo po kami ng dollar sa YouTube. So every month po talaga tinatanong kami ng bangko kung saan galing yung pera. Hindi nga kada padala ng pera sa amin ng YouTube,
every month sa sweldo namin, lagi po nagtatanong yung bangko kung saan galing yung pera. 'Di ba? So, talagang totoo po 'yan, no, na naghihigpit po ngayon sa Pilipinas sa pagpasok po ng dollars, no? So ngayon ito, continue natin sabi pa dito. Okay. It is the interest of the government to crack and whip against illegal operators, including the so-called offshore gaming operators or POGO and their backers. Tama nga naman, di ba? Because the criminal activities associated with their illegal operations pose serious threats to our people, said Tenko in a statement. So ngayon mga kababayan, no? Okay. So tulad nga na sinabi ko kanina, yung nangyari po kasi sa POGO, money laundering. Meron pa ngang human trafficking, di ba? May panggagahasa pa nga. At ang malupit dito mga kababayan, meron pang droga. Kompleto po mga kababayan, kompleto po sa illegal activities po yung POGO. Oo. So ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, merong war on drugs si Duterte na nagpapatay po yung mga mahirap na kababayan natin. Pagkatapos yung POGOng pinapasok niya, sangkot din pala sa droga. Isipin niyo kung gaano katanga yan, no? Isipin niyo po kung gaano po kawalang lohika itong mga pinaniniwalaan po ng mga DDS. Ito yung hindi masagot ng mga DDS. Oy, Badong, ikaw matanda ka. Ito yung sagutin mo dapat. Oh. Naniniwala kayo sa war on drugs ni Duterte na ayan ay mabuti, di ba? Kahit hindi, di ba? Pero yun nga lang mga kababayan, sangkot din po sa droga yung POGO. So kung kayo ay naniniwala na masama ang droga, so bakit sa POGO, diba? Bakit hindi kayo bakit hindi niyo binabatikos ang POGO or ngayon naman ay iniiwas niyo si Duterte sa usapin ng POGO? Isipin niyo, 'di ba? Lahat ng illegal na gawain sa POGO na. O sino nagpapasok niyan? Hindi daw si Duterte. Edi sino? Si Pinoy. Si Gloria. Hindi, baka si Marcos. Oo. Baka yung presidente. Oo. Baka yung presidente nagpapasok ng POGO. O, di ba? Utak biya eh. O. So ngayon, ito pa, no? O. What we need to question in the first place is how those 298 POGO licenses were able to secure their licenses in the past, because clearly during our cleansing process, we found most of them to be ineligible and outright suspicious. Diba? So ngayon mga kababayan, tinan niyo kung anong ginawa ni PBBM ngayon. Diba? Nung panahon ni Duterte, nagpapasok sila ng 298 na illegal na POGO. Ginawang legal yung illegal. Tapos nung si PBBM na po naging presidente, ang ginawa po ni Chairman Tenko ng bagong PAGCOR ngayon, nagkaroon po sila ngayon ng cleansing. So doon po sa cleansing po na ginawa nga po ni Chairman Tenko, doon na po nakita yung 298, di ba, na illegal na POGO na binigyan ng permit. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, sino? Sino yung sinasabi ni Chairman Tenko na kasabwat ni Duterte na nagbibigay po ng permit sa POGO? Siyempre, as usual mga kababayan. 'Di ba? Yung chairman ng PAGCOR no panahon ni Digong. 'Di ba? Ito lang, no, i-connect lang natin. Si Tenko po ngayon, si Chairman Tenko po ngayon, yung bagong chairman ng PAGCOR. So syempre nung nagkaroon po ng cleansing yung mga yan, 'di ba? Saan ba makakakuha ng access itong si Chairman Tenko para malaman niya na illegal itong mga POGO na to? Syempre sa mga lumang files. Alam nga namang nakakuha yan ng permit sa ibang ahensya. Yung licensing po ng POGO ay galing po sa PAGCOR. So syempre mga kababayan, lahat po ng mga nakita nilang illegal na POGO, nakita lang din po nila yan sa lumang file po ng PAGCOR. So ngayon, kung sino man yung sinasabi ni Chairman Tenko, naniniwala po tayo mga kababayan na ito po yung dating chairman ng PAGCOR no panahon ni Digong. 'Di ba? Saan nagaling yung licensing? Kasi dito mga kababayan, no, meron na pong clue si Chairman Tenko kung sino po yung binabanggit niya dito. Kasi ang sabi ni Chairman Tenko dito, meron po silang ginagawang cleansing sa mga permits. So syempre yung mga cleansing po na yan, nanggaling po yan sa lumang administration at ayan nga po yung dating
chairwoman ng PAGCOR. 'Di ba? Nagets yung mga kababayan? Alam ka naman sa PCSO, alam ka naman sa PhilHealth. Hindi sa PAGCOR din galing 'yan. 'Di ba? Yung information na nakuha po ni Chairman Tenko, nanggaling lang din po sa loob ng PAGCOR 'yan. So sino 'yon? 'Di ba? So ngayon, ito Okay. So bago natin puntahan kung sino 'yon, may video pala dito. Ito, panoorin natin 'to, sige. Good evening. President Rodrigo Duterte is not worried about Philippine offshore gaming operators or POGO hubs near military camps. Rosalie Cos will tell us why. Ito pa malupit dito mga kababayan. Illegal na nga yung POGO na binigyan ng permit. Ngayon, ang nakakatawa pa dito, nagtayo pa ng POGO malapit sa military camps. Isipin nyo lang, no? Kung kayo presidente kayo, at kayo ay nasa ng matinong pag-iisip, bakit nyo papayagan na magkaroon po ng POGO na malapit po sa mga military sites? Ito, tingnan nyo to. Malacanang says President Rodrigo Duterte believes the proximity of POGO hubs to military bases is not an issue. He's not worried because we have the intelligence capability of knowing what they are doing. Yeah, we have that capability nga sabi ni Presidente. It adds. Tingnan nyo, no, kung gaano katanga si Panelo, no? Narinig din yung sinabi ni Panelo. Sabi ni Panelo, parang ganito sinabi ni Panelo hindi kami nababahala sa POGO na malapit sa military camp. Kasi meron naman tayong intelligence. Gago ka ba? Hindi nga. So ngayon, isipin nyo ayun ang sagot ni Panelo Hindi daw nag-aalala ang presidente na merong POGO na malapit sa military camps kasi meron daw pong intelligence. So ibig sabihin nun, 'di ba? Nagdagdag ka pa ng trabaho sa intelligence natin. Imbis po yung intelligence po ng Pilipinas ay nakafocus po sa ibang mga bagay, ngayon binigyan niyo pa ng trabaho para, 'di ba, para bantayan yung POGO. Nakuha niyo mga kababayan. Parang hindi, papasukin natin yung mga yan. Mayroon naman taga-bantay Walang yan tong mga to. Anong klaseng lohika yun? Anong klaseng reasoning yun? 'Di ba? Parang ganito parang ganito parang ganito parang ganito yung yung analogy ko diyan yung metaphor ko diyan magpapapasok ako na magnanakaw sa bahay. Okay lang yan kasi meron naman tayong pulis na anak. Parang ganun Nakuha nyo mga kababayan? Parang ganun yung sinabi ni Panelo Kunwari sa bahay ninyo. Sa bahay ninyo, meron kang anak na pulis. Tapos meron kang tropa na magnanakaw. At alam mo yung magnanakaw na yan, talagang tumatalo kahit sino yan. Tapos ang sasabihin mo sasabihin mo sa pamilya mo, patitirahin ko dito yung magnanakaw patitirahin ko dito yung magnanakaw kong kaibigan. Okay lang yan kasi meron naman akong anak na pulis. Bobo ng reasoning ang puto yan. Reasoning po na sinto-sinto ito Gunggong ang okay lang daw na may POGO kasi meron naman daw pong intelligence. Diyos ko na yan. Tanga. Sige. That spying activities involve high technology. This aside from the fact that countries are really spying on each other. The chief executive also said that the Philippines has enough capacity for intelligence gathering. Even National Security Advisor Hermogenes Esperon is confident that with POGO hubs at a short distance from military camps, the Philippine government can even more monitor the activities of the POGO workers. But the issue will still be discussed in the cabinet meeting since Defense Secretary Delfin Lorenzana has expressed concern on the matter. The Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCOR, has stopped receiving applications for licenses of POGOs. This is supported by the President. Until the President reverses the stand of PAGCOR, that remains to be the policy. Because yan malinaw sabi dito ni Panelo hanggat hindi sinasabi ni Duterte na ipatigil lang POGO,
patuloy lang daw po magbibigay ng lisensya yung PAGCOR. So ano ibig sabihin nun? So kasabot yung PAGCOR no panahon ni Digong. Hindi, ito ang linaw ng video. Tapos alam niyo kung ano pang BS dito? Ang sabi pa ni Panelo, na ito sabi niya kanina, okay nga yung pogo na yun na malapit sa military camp. At least namamanmanan natin sila. Gunggong ang malagi. Sabi niya, di ba? Okay lang daw na yung mga pogo hub ay malapit sa military. At least namamanmanan daw po natin sila. Diyos ko naman. Kung in the first place, hindi nyo na pinapasok yan, hindi wala nang mamanmanan. Anong klase to? Itong butiking Pasay na to, no? Ingot-ingot, no? Abogado ka lang pero tanga ka. Isipin nyo, di ba? Sabi niya kanina, di ba? Okay lang yan na malapit yung pogo sa military camp. At least namamanmanan natin sila. Kung hindi nyo pinapasok yan, hindi walang problema. Ay, Diyos ko. Ko ba? The President always respects heads of departments and offices to do their duty and undertaking. Rosa Licoz, UNTV. Puro kayo kalokohan eh. Ano ba yan? Diyos ko. So ngayon mga kababayan, ito. Balikan natin yan, no? Sabi dito. Okay. At ang problema dito mga kababayan, ito pa. Tingnan niyo kung gaano binaboy ni Duterte yung Pilipinas, no? DND, Teodoro says Pogo a national security concern. Sabi po yan ni Gibo. Di ba? Isipin nyo ha. Tulad ng sinabi ko kanina, money laundering, droga, prostitution. Di ba? Tapos human trafficking. Di ba? All in one na po ng kasamaan na sa Pogo na. So tama nga naman yung sinabi nga po ni Gibo Teodoro na ito nga po ay national security concern. Di ba? Isipin niyo, no, ganito po binaboy ni Duterte ang Pilipinas. At bukod dyan mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Ito yung hindi madibang-dibang ng mga DDS eh. Philippine Offshore Gaming Operator. Di ba? Philippine Offshore Gaming Operator is the official designation for firms operating in the Philippines which offer online gambling services to market outside the Philippines. Okay? PAGCOR started the processing of license application for Pogos in 2016. Ayan linaw-linaw Badong. Buwan ka ng ina ka. Ayan kailan nagsimula yung yung pagpasok ng Pogo sa pagbibigay ng lisensya? 2016. 2016. Sino presidente dito? Baka si Pinoy. Si Pinoy daw ata eh. Kasi hindi po matanggap ng mga DDS na si Duterte daw po nagpapasok. Isipin nyo yan mga kababayan, no? Actually, to be exact, pumasok po yung Pogo, I think late October 2018, 2016. So, panahon ni Digong yan. Ayan, linaw-linaw, ngayon, nagrereklamo ngayon ng mga DDS, itong si Dada, di ba? Si Dada, puro hangin lang talaga, no? Malaki lang yung katawan eh, pero malaki lang yung katawan, pero yung utak punggok. Si Pebbles naman, na dati ring addict, ngayon naman, hindi rin matanggap na si Duterte po nagpapasok ng Pogo. Bakit daw pinipilit na i-connect yung Pogo kay Duterte? Tingnan nyo nga naman dito. 2016 pa lang. Di ba? So sino yung presidente dito? Baka si PBBM, no? So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Okay. So ngayon nababanggit na po natin dito kung sino ba yung mga chairperson nga po ng PAGCOR. So ito Philippine Amusement and Gaming Corporation, di ba PAGCOR? So ngayon ang lumalabas dito ito Andrea D. Domingo. Isipin nyo kasi ngayon mga kababayan, yung nag-whistleblower po ngayon, si Alejandro Tenco, di ba 2022 to present. And then, yung nagbigay po ng permit sa Pogo, si Andrea Domingo, na-appointee po ni Digong.
Ang point kasi dito mga kababayan, sino ba magbibigay ng permit sa Pogo? Edi yung chairwoman ng PAGCOR nung panahon ni Digong, ganun lang naman ka-basic yun eh. Oh, and then ito pa no, saan pa ba 'yon? Ito. Ito malupit dito eh. So merong interview dito dati, si Andrea Domingo. 2020 ata to, no? ICE Asia Digital interview with Andrea Domingo, Chairman and CEO of PAGCOR. So sabi niya dito, no? Saan ba 'yon? Ito to. A moratorium was placed on the issuing POGO licenses from August 2019 until the end of this year, pending review. What is the situation today? Sabi niya dito, the moratorium is still in place. We will finish our evaluation of the whole operating manual on POGO and have arrived at much superior one. We will not lift the ban. O, di ba? So ngayon mga kababayan, kasi ang point kasi dito, pumasok po yung POGO noong 2016, pero 2019 hindi pa rin po nare-regulate. Kung hindi pa po nag-ingay yung mga dilawan nung panahon po na yon, malamang hindi rin po action itong PAGCOR na to regarding po sa POGO. At ang malupit dito mga kababayan sa bandang baba, no, sabi dito, no? Do POGOs have an important role to play in helping the industry in Asia to operate in the sound regulated framework, di ba? POGOs play an important role in helping the industry in Asia to operate a sound and regulated framework. Considering that the trend right now is the new normal is doing business online. So ibig sabihin nito mga kababayan, no? Pinagtatanggol po ni nung dating PAGCOR, no, ano pangalan nun? Si Andrea Domingo, yung POGO. Pinagtatanggol niya dito eh. Di ba na importante daw po yung POGO. Ang kailangan lang daw po ay regulate. Yun nga lang mga kababayan, no, medyo bullshit lang kasi to. Di ba? Sa loob po ng 6 na taon na pumasok po yung POGO sa Pilipinas, hindi pa rin po na-regulate po ni Digong. So ngayon, ang problema po ng POGO, pinasa niya po kay PBBM. Isipin nyo, di ba, imbis po na nakafocus po ang presidente natin sa pagpapaganda ng Pilipinas, ngayon, nadagdagan pa po yung trabaho niya dahil sa katangahan ni Digong. And then, mga kababayan, tulad yan na sinabi ko kanina, ito yung sinabi ni Digong, oh. Tignan nyo, ha, sabi ni Digong to, ha. Ang kontrobersya at anomalyang ibinabato ngayon laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kabilang na ang money laundering, kidnapping, prostitusyon, panunuhol, operasyon ng iligal na droga at iba pa. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na malinis ang POGO o walang anomalya sa naturang industriya. Ano sabi ni Digong? Oh, ito 2021 ata tong balita na to. Oh. May money laundering, prostitution, droga. Tapos sabi ni Digong, malinis ang POGO. Gunggong. Bulbul mo. Ayan, no? Walang yan na to, no? Tinan nyo, oh. Na malinis ang POGO o walang anomalya sa naturang industriya. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung POGO na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung POGO yan. Walang pera dyan. Wala palang pera dyan, ba't mo pinapasok? So sa PAGCOR yan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng mga pag-uugnay ng mga senador sa POGO sa iba't ibang iligal na mga aktibidad at pinakahuli sa money laundering. Subalit sinabi na ng Pangulo na tila hindi ito kumbinsido sa isiniwalat sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng Pangulo na kumikita ang pamahalaan ng 2 bilyong piso kada buwan dahil sa POGO na naipangtutusto sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa Malacanang. Teka lang. Okay. So sabi ni Digong, diba, ay sabi sa balita, no, na yung kita daw po sa POGO ay pinagtutustos din daw po sa mga gastusin sa gobyerno. So kung ganoon na pala, no, kung ganoon naman pala yung nangyari, saan napunta yung inutang ng Pilipinas? 'Di ba? Iniwan po ni Pinoy yung utang ng Pilipinas 6 trillion lang, no?
Tama, di ba? 6 trillion pesos. Nung umalis si Digong, naging 12. Tama ba? O, parang ganun, no? Oh. So, hindi ko talaga alam kung saan napunta yung inutang ni Duterte, no? Kasi, hindi pwede sa vaccine. Kasi pinagmamalaki ni Digong dati, yung vaccine is donated from China. Hindi rin pwede sa build. Di ba? Ang akala ko ba, partnership yun sa private companies. So, saan napunta yung inutang? O tapos may pogo ko pa pala na pinagkukuha ng pera. Oh. Sige. Walang plano si Pangulong Duterte na ipahinto ang operasyon ng Pogo ngayon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. So wala, no? So yung bayanihan act as one na yan, 'di ba? Yan yung nung panahon nung pandemic, 'di ba? Oo. So yan, no? So sabi ni Duterte, malinis daw po yung Pogo. So dalawa lang po kasi yun, mga kababayan. 'Di ba? Kung hindi malinis, tinago. Tinago po yung anomalya ng Pogo. 'Di ba? Si Ballpoint Man, Ballpoint Man, nandito ka pala, no? Ay, sorry, hindi ko nakita. Sorry. Andiyan pala siya, no? So, yun, mga kababayan, no? And then, ang point dito, so ito yung sinasabi ko, mga kababayan, eh. Kung ang Pogo pala ay importante at nakakapagbigay po ito ng pera sa kaban ng bayan, so ang tanong dito, bakit nagkaroon ng maayos na taxation ng Pogo noong 2021 lang? Ayan, malinaw, nakalagay dito. Published September 23, 2021. Duterte approves law taxing Pogo. Di ba? Akala ko ba yung Pogo is importante, nagbibigay ng pera sa taong bayan, nagbibigay ng pera sa kaban ng bayan. So, yun naman pala. So, bakit nagkaroon po ng malinaw at maayos, sabi nila maayos, no, na taxation yung Pogo 2021? So, saan nagbayad ng tax yung Pogo from 2016 hanggang 2021? At ang malupit dito, mga kababayan, nagkaroon ng taxation yung Pogo, 'di ba? September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. 'Di ba? 9 na buwan na lang po. Aalis na si Digong sa Malacanang. Actually, September 23, ibig sabihin nito, October na to kasi hindi naman ma-implement kaagad yan. So ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, 'di ba? 8 months na lang po bago mapalaya si Duterte sa Malacanang, doon lang po napirmahan yung Pogo, yung taxation ng Pogo. So nasaan po yung pinagmamalaki ni Duterte nakita ng Pogo? Saan nagbabayad ng tax yung Pogo sa loob ng 5 taon? Medyo bullshit, no? Medyo BS, no? Ito, nakita ko na si Ballpoint Man, no? 'Di ba? Andiyan pala siya, no? So, yan. So, ngayon, mga kababayan. So, yun, so dyan po sa 800 po na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, na ngayon nga po ay tinuturo na nga po si Digong na mastermind nga po ng Pogo. At ito po ay tinatanggi ngayon ng mga DDS. Okay? So, yan, no? So, dyan po sa Team Replays, comment lang po sa baba. At dyan po sa 800 po na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At syempre, yun, pa-comment na po sa baba yung mga comment po ninyo, no? So, thank you, mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na. Hindi. May topic pa pala akong isa. Sa next topic po tayo, no? Next topic tayo. Okay.